Sumerian King List o listahan ng mga hari ng Sumerian ay isa sa pinakamisteryosong nadiskubre sa buong mundo. Ang mga tabletang bato na ito ay naglalaman ng mga nakamamanghang impormasyon ng mga angkan ng pinuno. Nakasama na diyan ang maladiyos na hari at mga taong hari. Sa simula, akala ng mga tao na ang listahan ay pinaghalong mitolohiya at kasaysayan. Subalit, ang kamakailan lang ng mga nadiskubre ng mga human DNA ay ang nagbigay ng panibagong argumentong debate. Ang listahan ng mga hari ay nagsimula pa sa nakagulat na 266,000 taon na ang nakalilipas na sa ating paniniwala, ito ay bago pa man nagsimula ang sibilisasyon ng tao. Inilalarawan doon ang pamumuno ng mga hari mula sa tinatawag na syudad na Eridu na isang sinaunang lugar ng Sumer na matatagpuan sa kasalukuyang modernong Iraq, at marami pang nakasulat sa listahan at nabanggit din ang tungkol sa malawakang baha na kaparehas sa panahon ng nasa Biblia. Sa paniniwala ng mga scholar na ang mga numero na nandoon ay mga na-decode gamit ang sistema ng matematika mula sa sinaunang Sumer. Subalit, hindi iyon maipaliwanag ng formula kung paanong ang mga hari na may dugong maharlika ay nagkaroon ng napakahabang mga taon ng buhay. Ang listahan ng mga hari ay nagsisimula sa mga sumusunod na talata. Pagkatapos ng mga hari ay bumaba mula sa kalangitan, ang pamumuno ay nagsimula sa Eridu. Sa Eridu, si Alulim ay naging hari at namuno ng 28,800 years. Si Alalgar ay namuno ng 36,000 years. Ang kabuang taon na pamumuno ng dalawang hari ay 64,800 years. At pagkatapos noon, ang Eridu ay bumagsak at ang bagong pamumuno ay napunta sa Badtibara. Sa Badtibara, si Imenluana ay namuno ng 43,200 years. Si Imingalana ay namuno ng 28,800 years. Si Dumozi, na isa ring Diyos, ay namuno ng 36,000 years. Kaya ang kabuang pamumuno ng tatlong mga hari ay 108,000 years. Pagkatapos ng malawakang baha, mukhang nangyari, ang mga namumunong hari ay bumaba mula sa kalangitan sa syudad ng Kish at mga namuno ng mga daan-daang taon na kagaya ng mga nailalarawang may mahabang buhay mula sa Old Testament ng Biblia, at matatagpuan ang iba pa na may mga maharlikang magkakamag-anak na dugo sa lugar ng Cameron. Kaya diyan, naiwan tuloy tayong napapaisip kung meron nga kayang mga nawawalang sibilisasyon ng tao na noon ng matagal ng panahon ay minsang nandito na nagkaroon sa ating mundo. Ang mga debate ay patuloy pa rin tungkol sa mga haring ito, kung ang kanilang mga pamumuno ay totoong nangyari o simpleng isang simbolo lamang na mga nagpepresenta ng kanilang mga tagumpay. Sila nga kaya talaga ay totoong namuno sa sinaunang sibilisasyon na mga naglaho sa paglipas ng panahon? Ano sa palagay mo? Comment mo dyan sa iba ng video. Ang higanteng may 15 meters ang habang sanggol sa may disyerto ng Gobi. Si Professor Dong Shibing ng Tsinghua University ang gumawa nitong nakamamanghang eskultura na tinawag na Anak ng Mundo ng disyerto ng Gobi sa may China. Ang eskultura ay may 15 meters ang haba, 4.3 meters ang taas at 9 meters ang lapad. Sa paggawa nito, ito'y nagpepresenta na tayong lahat ay anak ng mundo. Pinamunuan ni Professor Dong Shibing ang pagpaplano na buuin ito at pinondohan niya ito mula sa kanyang sariling pera. At pagkatapos na ito'y mabuo, ibinigay niya ito na inialay sa mga mamamayang naninirahan sa lugar malapit doon. Ayon kay Shibing, ang higanting baby ay binuo upang maprotektahan ito ang kapaligiran kung saan naninirahan ang mga mamamayan malapit dito. Kinalaunan, ito'y naging isang sikat sa kabuuan ng China at naging isang tourist attraction sa may Guangzhou sa pamamagitan na paggamit ng 3D scanning at ng CNC engraving. Ang higanting eskultura na tinawag na Anak ng Mundo ay nabigyang buhay at nagpabago sa mga tradisyonal na paggawa ng mga handicraft. Isa nga talagang panibagong paraan na paggawa ng sining. Kamakailan lang, ang mga mananaliksik ay nakadiskubre ng pinakakapani-paniwalang ebidensya na ang isa sa buwan ng Saturn ay punong-puno ng extraterrestrial na buhay. Ang buwan ay tinawag na Mimas. Kamakailan lang na ipadala ang impormasyon sa ating mundo mula sa Cassini probe
ng NASA na iminumungkahing mayroong buong daigdig na nagtatago sa ilalim ng kalupaan nito. Na-detect ng probe ang kakatuwang pag-alog na galaw sa pag-ikot ng buwan at doon naisip ng mga scientists na maaaring ito'y senyales ng nagtatagong tubig dahil may posibilidad na ang pag-alog nito ay ang pagkakaroon ng likidong dagat na lumulutang sa paligid sa ilalim ng mga yelo ng buwan habang ito'y umiikot sa palibot ng Saturn. Ito ay isang nakamamangha dahil ibig sabihin, maaaring doon ay mayroong buhay. At kung mayroong karagatan sa ilalim ng kalupaan ng isa sa buwan ng Saturn, ibig sabihin, doon din ay mayroong walang hangganang pinagmumulan ng mga may buhay kung saan man sa universe. Sa pinakasentro ng Mexico, ang isang higanting monumentong istruktura ay nakahigang nakatago sa loob ng ilang daang taon. Ito ang panahon na papasimula pa lang sumikat ang mga archaeologists sa kanilang mga nakamamanghang nagdaramihang mga nadidiscovery. Noong 1905, naging palaisipan para sa archaeologist na si Leopoldo D. Hughes ang alamat ng sinaunang mundo. Kaya ito'y naglakbay sa mga kapal na kagubatan ng Yucatan. Habang nililinis nito at ng kanyang grupo ang mga lupa at damo na kanilang dinaraanan, natagpuan nito ang hindi kapanipaniwalang nakamamanghang istruktura. Iyon ay ang higanting pyramid ng araw na nakatayo na may taas na 216 feet. Ang higanting monumento ay isa sa pinakamalaking pyramid na nabuo gamit ang mahigit sa 3 milyong tonelada ng mga bato ng bulkan. Subalit hindi lang ang sukat nito ang nakamamangha dahil itong may 2,000 taon na estrukturang tanda ay nabuong naitayo na may tumpak na pagkakalinya sa konstelasyon ng kalawakan. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang kaalaman nating nalalaman kung sino nga ba bumuo nito at bakit ang higanting estrukturang ganito ay ipinatayo. Ang mga diver ay nakadiscover ng isang bagay na nababalutan ng mga korales na mukhang isang basura. Subalit noong malinis nila ito, napagtanto nila na ito'y isang makina. Isang makina na may 2,000 taon ng tanda at pagkatapos ay inilagay ito sa x-ray at doon na-realize nilang isa itong computer. Isang computer na iregalo sana kay Julius Caesar. Subalit, ang barko ay lumubog at ito'y nasa Mediterranean Sea ng 2,000 taon hanggang sa ito'y matagpuan ng mga diver. Ito pala ay isang analog computer na modelong mareplika ang universe noong panahong iyon. Ang Mercury, Venus, Mars, Earth na mukhang isang munting kabuuan ng mga planeta na maaaring mailagay sa isang desktop na kayang mapredict ang solar eclipse ng buwan at mahulaan ang galaw ng araw at galaw ng mga planeta. Kaya't paano nila itong nagawa? Wala nang pag-aalinlangan pa na ang arkeolohikong lugar ng Göbekli Tepe ay isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Maaring maraming lugar ang maiisip na mas kakatwa, pero ang Göbekli Tepe ay ang mas pinakamisteryoso sa lahat. Nadiscover ito sa bansa ng Turkey na orihinal na binuo ng mga hindi kilalang sinaunang grupo ng mga sinaunang tao. Tinatansyang 6,000 taon na ang nakakaraan bago pa man ang pinakaunang mga higanting bato ay naipatayo na kagaya ng Stonehenge. Kauna-unahan itong nabungkal ng archaeologist na si Klaus Schmidt at doon dumami pa ang kanyang mga natagpuan. Ang lugar ay binubuo ng paikot na estruktura na may detalyadong nakaukit, nakakurbang mga larawan at mga higanting haliging bato na may kakatuwang estatwang mga tao, hayop at mga hindi kilalang halimaw. Ang estruktura ay may tandang mahigit pa sa 11,000 taon na ginagawa itong isang pinakamatandang monumentong estruktura na nabuo ng tao. Pero ang katotohanan dito, wala sino man ang nakakaalam kung anong layunin nito at wala nang pagtatalo-talo pa na ito ay mas malaki kaysa sa Stonehenge at ito'y mga nabuo bago pa matapos ang panahon ng Ice Age. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!